Hello mga kabuhay! Ito po ang part 3 ng ating talakayan tungkol sa mga bulkan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa classifications of volcanic eruptions. So may dalawang category po ang mga geologists base po sa pagsabog ng isang bulkan. May tinatawag na explosive eruption. So gas-driven explosion that propels magma and tephra. So malaking pagsabog po ito ng isang bulkan. At meron ding tinatawag na effusive eruption is outpouring of lava without significant explosive eruption. Number 1 is the phreatic or hydrothermal eruption. It's a steam-driven eruption as the hot rocks come in contact with water. So tinatawag din po itong steam blast eruption. Explosive eruption po ang phreatic. So example po natin yung steam blast from the vents of Taal Volcano dito po sa Pilipinas. So yung steam na nakikita po natin sa picture ay resulta po ito na yung from cold ground or surface ng water, nagkaroon po ng contact dun sa hot rock or magma kaya nagkaroon po ng steam na lumabas po sa pinaka-vent ng isang vulkan. Mga kabuhay, magbigay po tayo ng example ng phreatic or hydrothermal. Bukod po dun sa Taal Volcano na makikita po sa Pilipinas, Poas Volcano in Costa Rica. So makikita po natin na may steam na lumalabas po sa pinaka-vent ng Poas Volcano. Number 2 is the phreatomagmatic eruptions. It's a violent eruption due to the contact between water and magma. So, ibig sabihin mga kabuhay, kapag yung magma, di ba, nasa magma chamber, tumaas siya, then, nagkaroon na po ng contact dun sa tubig. So, tinatawag po itong phreatomagmatic eruptions. So, may mga example po tayo like the submarine eruption, sa ilalim po ng tubig, beneath the surface of water. Pwede din pong subglacial eruption. So, interaction po ito ng lava saka yung ice under glaciers. So, ang mga submarine eruption, mga kabuhay, ay due to the plate tectonics, yung paggalaw. Di ba nagkakaroon po tayo ng subduction zones within the tectonic plates where the hotspots can be located. Kaya po, nagkakaroon ng contact between water and the magma. So, magbigay po tayo ng example ng phreatomagmatic eruptions. Number 1, kapag sumabog na talaga ang Taal Volcano, yun po, isang example po yun. The Bardambunga Volcano in Iceland. So, isa po itong subglacial eruption. So mga kabuhay, this eruption occurs in areas of high latitude and high altitude. Number 3, classification, strombolian eruptions. Eruptions driven by the bursting of gas bubbles within the magma. So mga kabuhay, itong strombolian, mag-accumulate po ito ng mga gas bubbles. Then, magpo-produce po ito, lalaki yung gas bubbles na yon na tinatawag na gas slugs. Kapag malaking-malaki na po ito, so tataas to mga kabuhay dun sa lava column. And then, once na-reach niya yung surface dun sa taas, mag-burst po ito into a loud pop. So, sasabog po siya because of the difference ng air pressure dun sa loob ng volcano at saka sa labas ng vulkan. Kaya makikita po natin dito sa example like Krakatoa volcano in Indonesia. So nagkaroon po ng fountain of lava. And one example pa rin po ay ang Etna volcano in Italy. Fourth classification is the Vulcanian eruption. It is an explosive eruption and characterized by tall eruption columns that reach up to 20-kilometer high with pyroclastic flow and ashfall tephra. Yung magma mga kabuhay sa Vulcanian, very viscous, napakalapot. Kaya kapag ito ay injected, lalabas din po yung mga older rocks na volcanic edifice. So magbigay po tayo ng example like Paricutin volcano in Mexico. The lava ejected during the active phase of Sakurajima volcano in Japan, mga year 2013. The fifth classification of eruption na kabuhay ang Plinian. So, kinoconsider din po ito na the most explosive and powerful eruption of all eruptions. So, meaning po, mas malakas pa to sa Vulcanian. At kinakategorize po ito ng mga geologists as strongest type of eruption. Magbigay po tayo ng example. The historical Mount Pinatubo eruption in Philippines noong June 15, 1991 ay isa po sa categorized as Plinian. Sixth category po natin is the Pelian eruption or also called Nube Ardente eruption.
So it occurs when a large quantity of gas, dust, ash, and lava fragments are blown out of a volcano's central crater. Sa mga kabuhay, bago sumabog sa category as Philian eruption, yung vulkan, mag-emit po muna ito ng mga ash, then followed by combination of the lava dome and then the lateral blast. Medyo viscous din po ang paglabas ng magma at kasabay po nito may massive landslide na kinikreate ang mga Philian eruption. Kaya po medyo dangerous din po ang ganitong pagsabog ng vulkan. Mga kabuhay, sa Pilipinas po merong volcano alert levels. Ina-alarm or ini-inform ang mga tao, lalo na kung ang kanilang tahanan ay malapit sa vulkan. Sa alert level 1, low level unrest, so na-eruption imminent. So activity may be hydrothermal, magmatic, or tectonic in origin. No entry in the 6-kilometer radius ng permanent danger zone. Sa alert level 2, moderate unrest could eventually lead to eruption. So may posibilidad na po na pumutok yung vulkan. So 6-kilometer radius danger zone may be extended to 7 kilometers in the sector where the crater rim is low. Then alert level 3, relatively high unrest. Eruption is possible within weeks. So extension po ng danger zone in the sector where the crater rim is low will be considered. Then sa alert level 4, intense unrest. Hazardous eruption is possible within days. So extension of danger zone to 8 kilometer or more in the sector where the crater rim is low will be recommended. Then kapag alert level 5, mga kabuhay, hazardous eruption ongoing na po. So may mga pyroclastic flows, then additional danger areas may be identified as eruption progress, then danger to aircraft by way of ash cloud encounter, then depending on height of eruption column end, or wind drift. So, ang source po nito mga kabuhay ay ang PHIVOLCS or Philippine Institute of Volcano and Seismology. Mga kabuhay, ang volcanic eruption are natural phenomena. Kailangan po maging prepared tayo. Before volcanic eruption, kailangan aware po tayo sa mga danger zone. Makinig po tayo ng balita. Prioritize po natin yung safety ng ating mga anak. Prepare po natin yung mga go bag po natin. Nandito yung inumin, pagkain, gamot, flashlight, cellphone po dapat naka-charge, extra batteries, and also the gas mask. Dahil sa volcanic eruption, meron pong mga ash falls and other pyroclastic materials. During naman po, if you are outdoor, seek shelter, kailangan po meron kang magko-cover sa'yo indoor. At kung kailangan po nating lumikas, lalo na kung nakatira po tayo sa paanan ng vulkan, possibility po na dumaloy doon yung lahar, yung mga lava. Sundin po natin kung saan po tayo dadalhin na safe zone ng ating mga local government. At kung may mga sasakyan po tayo na pwede nating gamitin sa ating paglikas, motor o mga four-wheel po, na po ang gamitin natin. Mga kabuhay, sa pag-evacuate natin, alalahanin din natin yung mga alaga nating hayop, kung ito man ay pusa, aso, o yung mga tumutulong sa atin lalo na kung may farm tayo. So, may buhay din sila na kailangan din natin silang isama sa pag-evacuate. And then always cover your nose and mouth with mask to avoid inhaling po yung ash. After volcanic eruption, so mag-aantay po tayo ng announcement kung pwede na po tayong bumalik sa ating mga kani-kaniyang mga tahanan. So pag nasa tahanan na po tayo, lalo na yung mga magulang, sila po yung maglilinis at mag-check ng stability po ng ating bahay kung pwede pang tirhan. So mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang naging topic natin about volcano. Sana po ay naintindihan natin, lalo na ang Pilipinas ay nasa ring of fire. Gayun din po sa mga nakikinig po sa ibang bansa. So, ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Part 1 at Part 2 and Part 3 ng topic natin about volcano. God bless everyone. Bye!